Kasaysayan po ng pag-ibig, ay nais ko pong, pinili ko po ang isang bahagi ng banal na kasulatan na tumutukoy po sa isang bagay na may kaugnayan po sa pag-ibig ng dalawang nilalang. At ang tawag po dyan ay singsing. Kung kayo po, at alam ko po ang karamihan sa atin po dito, ay nagkakaroon po ng pagkakataon na mag-aral ng banal na kasulatan. Doon po sa Epeso, ang sinasabi po ng 1:14 na ang regalo ng Diyos na banal na Espiritu sa atin, ito raw po ay katulad po ng isang engagement ring. Unang sa Epeso, 1:14 po. Hindi po ba sinabi ng 1:3-16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Ang aklat pong ito ay mensahe po ng pag-ibig. And so this afternoon, give me a few moments. Bigyan niyo po ako ng konting ilang minuto upang bigyan ko po kayo ng konting mensahe po tungkol po sa banal na kasulatan, mula sa banal na kasulatan, tungkol po sa pag-ibig at kaligtasan na ibinibigay po ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ito po ang ating mensahe. Ang singsing, ito po ay sagisag ng banal na Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Ngayon po, tatlong bagay po ang gusto kong bigyan po ng konting paliwanag. Una,
Ang isang engagement ring po, ito po'y ibinibigay ng isang lalaki sa isang babae bilang tanda ng isang relationship po o isang kaugnayan. Mga kaibigan, hindi po ang isang lalaki nagbibigay ng singsing sa isang babae kung sila po ay wala pong tinatawag na kaugnayan. So, when you give a ring to a lady, it implies that there is meron pong tinatawag na kaugnayan between sa lalaki na yan at sa babae po na yan. Huwag po niyong kalimutan mga minamahal ito. Bakit kinakailangan pong bigyan tayo ng Diyos ng singsing sa ating puso? Yun po yung Holy Spirit of God. Bakit po? Sapagkat tayo po'y napahiwalay. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y hiwalay sa Diyos dahil po sa ating pagsalansan at dahil po sa ating mga kasalanan. At dahil po dyan mga kaibigan, kapag hindi po muling naibalik ang nasirang relasyon na yan, ang tao po'y mapapahamak sa impyerno magpakailan paman. And so, alam niyo po kung ginawa ng Diyos, ang ginawa po ng Diyos, sinugo po niya kanyang bugtong na anak si Jesucristo, namatay po sa krus, at sa pamamagitan po niya mga kaibigan, maibalik ikaw at ako sa kanyang piling sa pamamagitan po ng pananampalataya sa kanya. Hindi ba't maliwanag ang sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa kanya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung una mga kaibigan. Pag nagbigay po ang singsing, it implies that a relationship do exist. Pangalawa po, pag ang singsing po na engagement ring ay ibinibigay ng lalaki sa isang babae, ang ibig sabihin po nito ay it is a token that you belong to someone. Ito po ay isang identity. Ito po ay nagpapakita na ikaw po ay meron na nagmamay-ari po sa inyo. Hindi na pwedeng ligawan pa po sapagkat meron na pong sinagot ang inyong puso. So when ang isang babae po, kapag siya po ay nagsuot niyan, then somebody sees her, ibig sabihin niyan, take him. No trespassing, keep off. Meron na pong nagmamay-ari po dyan. Mga kaibigan, ang sabi ng banal na kasulatan, sa Roma 8:9, dito mo nakikilala ang tunay na anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Sa anong paraan po? Sa pamamagitan po ng singsing. Kung ikaw po ay walang singsing, hindi ka kabilang kay Diyos sa Diyos. Kung may singsing ka, ikaw ay kabilang sa Diyos. Roma 8:9. Sabi po doon, ang sino mang merong Holy Spirit sa kanyang puso, he belongs to God. Someone who does not possess the Spirit of God, he does not belong to Christ. Ladies and mga kaibigan, hindi po reliyon ang nagiging dahilan upang ikaw ay maging anak ng Diyos, upang ikaw ay maligtas. Hindi po. Hindi po ang reliyon. Kahit anong reliyon po yan. Ako po, mga kaibigan, ay isang ministro po ng Baptist. Pero alam niyo po yung reliyon po naming Baptist, hindi po nakapagliligtas yan. Kahit po hindi Baptist ang isang tao, pero kapag nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, the engagement ring, he can make it to heaven when he dies. Pangatlo po at panghuli, binibigay po ng lalaki ang isang singsing ng isang lalaki sa babae bilang sagisag po ng kasiguruhan. Security, a guarantee that every promise that the man made or makes to that lady, tutuparin po niya yan. So whenever that woman would wear that ring, pag nakita niya po yan, nagbibigay po ng kasiguruhan sa kanyang puso, nagsabing, yung pangako ng lalaking aking minumutya ay kanyang tutuparin. Mga kaibigan, yan po ang isang magandang balita ng banal na kasulatan. Ang pagpunta sa langit po ay natitiyak. Tanin ko po kayo, kung sakaling bawian po ba kayo ng buhay, tonight, tomorrow, maybe next week, tiyak na po ba ninyong kayo sa langit pupunta? Is eternal life yours? Kung hindi ka tiyak, kaibigan, then konting payo po lamang bilang iyong kapatid sa Panginoon. Go to the Bible. Puntahan mo ang banal na kasulatan. Sapagkat nakalagay sa John 5:39, saliksikin mo ang banal na kasulatan sapagkat dyan mo makikita ang buhay na walang hanggan. No religion, no good works. It's only through yung pong salita po ng Diyos. At ang pagsabi ng Bible, sabi po ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po hindi nagsisinungaling. Titus 1:2. Titus 1:2. Nakalagay po doon, nangako ang Diyos ng buhay na walang hanggan, isang Diyos na hindi kailanman maaring magsinungaling. And so my question this afternoon is, kaibigan, guest, friends,
Meron na po ba kayo ng engagement ring sa inyong puso? Do you possess the Spirit of God? Sabi ng Galatians 4:6, if you are a child of God, then God sends forth the Spirit of His Son into your heart. My question is, do you have the Spirit of God in your heart? Are you sure that when death comes, heaven will be your home? If not, this afternoon, I urge you, ipinamamanhik ko po, tanggapin niyo po ang engagement ring. Tanggapin niyo po ang Spirit of God. How? Simple. Look to the cross of Jesus Christ by faith alone. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, maliban na dumaan sa akin. It is only by faith, by trusting Christ, that when He died on that cross, it was meant for you. He died to save you. He died to pay for your sins and for my sins. He died to bring you back, take you back home to heaven. Yung po ang dahilan ba't namatay ang Panginoon. But you need to make a decision. Like Edlane and Jeff, in a few moments, they will make a confession. They would say, tatanggapin kita, Edlane. And Jeffrey likewise would say, Edlane, tinatanggap din kita. The moment they confess those words to each other, ladies and gentlemen, they no longer become, hindi na po sila magkasintahan. Sila po ay magiging mag-asawa na. Same thing, when you look by faith kay Jesus Christ and tell Him, Lord, I take you as my Savior. Thank you for dying on the cross. Thank you for saving me. And when you do that, my friend, pag ginawa niyo po yan, the promise of God takes effect. At ang sabi po dyan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And when you die, you don't have to worry because heaven will be your home. Take the engagement ring this afternoon. Shall we pray? Thank you so much sa inyo pong pakikinig. Let us pray to the Lord. Lahat po yumuko at pumikit at tayo po'y manalangin. Atin pong pasalamatan ng Diyos sa Kanyang munting salita. Kaibigan, kung hindi yung patiyak pag ikaw ay namatay, sa langit pupunta, maybe this is your destiny. This is your time to be able to find the gift of God, life eternal, through Jesus Christ by faith. Receive the engagement ring, the Spirit of God, and be saved. How? Tanggapin mo siya sa panalangin ng pananampalataya. Simpleng panalangin ng pananampalataya at pagtitiwala. And God will reach down and save you. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo, saan man po kayo naroroon. If you want to receive the gift of life eternal and the engagement ring, the Spirit of God, pray with me. Silently in your heart. Taimtim. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat. Sinugo mo ang Panginoong Yesus. Siya'y namatay sa krus upang ako ay tubusin. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko ngayong anak sa pananampalataya bilang aking tagapagligtas. Panginoon, pagkaloob niyo po sa akin ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Mula ngayon hanggang sa kamatayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ladies and gentlemen, salamat po ng marami for your kind listening. And Jeff, Edlane, the moment, dumating na ang sandali ng mga sandali. May I request you to please rise. Jeff, ipinapangako mo ba sa ating Panginoon at sa lahat ng nagkatipong saksi na iyong iibigin si Edlane ng buong puso at magiging tapat sa hirap at ginhawa, sa kasalatan at karangyaan, sa kalusugan at karamdaman, at ipinapangako mo ba na ikaw ay magiging tapat sa Kanya habang kayo ay nabubuhay? Opo, Pastor. God bless you. Likewise, Edlane, tumingin ka sa Kanya at tanungin din kita. Edlane, tinatanggap mo ba si Jeff na maging kabiyak ng iyong puso at iyong ipinapangako na ikaw ay magiging tapat sa Kanya sa hirap at ginhawa, sa kasalatan at sa karangyaan, sa karamdaman at kalakasan, at ipinapangako mo bang magiging tapat ka sa pagsasamang ito habang kayo ay nabubuhay? Opo, Pastor. God bless you.
Pwede bang palakpakan natin ng konti yung pangako nilang yan? Pero, Edlaine, Jeff, this is the traditional way of saying it, but I know something from your heart, sa inyong puso, meron kayong pangako na nagbubukal sa inyo. Yun ang gusto naming marinig sa oras na ito. Jeff, I would like you to say it mula sa inyong puso. Edlaine, mabla ako. Sorry. Edlaine, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin, yung pagtsatsaga. Kaya sa araw na to, pinapangako ko sa mahal nating Diyos na makapangyarihan sa lahat na mas mamahalin pa kita ngayon. Sobra-sobra na hindi kita pababayaan. Na sa hirap at ginhawa, nandito lang ako lagi para sa'yo. Mahal na mahal kita, Edlaine. Pwede ko bang mahingi ang sagisag ng kanilang pag-ibig, ang sinsing? Edlaine, sabihin mo din ang pangako ng iyong puso at pagkatapos ng isuot mo din ang singsing niya. Mister ko, hindi man ako yung magiging perfect na wife for you. Hindi man ako yung maging pinakamagandang babae. Hindi man ako yung magaling magluto. Pero isa lang yung mapapangako ko sa'yo na sa hirap at ginhawa, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. At higit sa lahat, lagi ko ipapaalala sa'yo na hindi lang tayo to, kundi kasama natin ng Diyos sa pagbuo ng pamilya. Mahal na mahal kita, Jeffrey Ceniza Constantino. Versikulo 4 hanggang 13. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at maganda ang loobin. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit at hindi nagmamapuri at hindi nagyayabang. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang para sa kanyang sarili. Hindi nayayamot at hindi inigiisip ng masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Salamat. Ang Diyos, Jeff at Edlaine ay nagbigay ng aklat upang maging gabay natin sa ating pagsasama. Ito'y punong-puno ng mga payo, kaalaman, alituntunin, upang gabayan kayo sa inyong relasyon bilang mag-asawa, sa inyong tinatawag na extended families, kapitbahay, kaibigan,
pananalapi, lahat ng bagay. Halos ang banal na kasulatan ay kumpleto ng sahog. Aking ipinamamanik sa inyo, Edlaine at Jeff, ipinapangako nyo ba ng aklat na ito ay bibigyan nyo ng puwang sa inyong pagsasama at ipinapangako nyo ba na ito'y magiging pamantayan ng inyong buhay? Kung ganon, ipatong nyo inyong kamay. Dalawa. Ayan. Tuwagin po natin si Brother Raul Berdan. Brother? Tayo po'y manalangin. Ay pigit po natin ating mata at sabayan niyo po kami. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo na nagkatotoo na po ang pangarap ni Jeff at ni Edlaine na maging isang puso na Panginoon. Naway gabayan niyo sila sa bawat kilos, sa bawat pag-iisip, sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Naway kayo ang maging sentro ng kanilang bawat desisyon sa buhay. Kami po ay nananalangin, ang ninong, na gabayan niyo rin po kami, Panginoon, kung paano namin sila alalayan sa kanilang mga idudulog na problema o idudulog na hihingi ng payo sa amin, Panginoon. Kami po ay yung bigyan ng sapat na kaalaman kung paano namin sila matutulungan. Yun din po ang aming mga kamag-anakan. Hinihirit po namin ng gabay upang mabigyan ng tamang pangaral ng mag-asawa pa. Ito po yung aming nilalapit sa matamis sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Lagi kayo masaya at lagi Tandaan na pagpasensya ng bawat isa, magmahalan kayong dalawa at palaging sana ang Diyos para sa inyong lahat. Edlaine and Jeff, sabi nga magmahalan kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. God bless. Edlaine and Jeffrey, ang buong Berdan family ay maligaya sa pag-iisang dibdib ninyo. Congratulations, God bless. Jeff, Edlin, congrats. Ang payo ko lang, lagi na si Lord nasa una. Congrats ulit. Edlaine and Jeff, ang buong pamilya ng mga Layba ay masaya sa masaya kami sa iyo dahil andyan ka na. Sana kung may pagkukulang ang bawat isa sa inyo, magtutulungan kayo, huwag kayong mag-iiwanan. At sana forever na maging masaya kayo. Jeffrey and Edlaine, ang only wish ko ay isang forever lasting love for both of you, and may God bless you with many children who will be as God-loving, God-fearing as the two of you. Thank you. God bless. Edlin and Jeff, ang tanging panalangin ko lang, sana'y magbigay at magmahalan, higit sa lahat ay magkaroon ng unawaan sa bawat isa at manatili sa Panginoon na laging tumawag. God bless. Edlaine and Jeff, congratulations. Lagi kayo magmahalan. God bless always. Congratulations. Edlaine and Jeff, in behalf of Tito Temi and Tita Nida, congratulations to both of you. Best wishes and sana makadalo ka kay Papa. God bless. Edlaine and Jeffrey, may payo ako sa inyo. Ang pagsisimula ng pamilya, buhay, hindi puro saya, sarap. May pagkakataon na merong mapait. Minsan, maring nagluto si Edlaine ng ulam, hindi mo magustuhan. Maring ikaw, Jeff, naglaba, hindi naman nagustuhan ni Hindi lahat maganda. Kung sakaling dumating yung pagkakataon na may pag-away kayo, una, simulan niyo muna ang buhay niyo ng panalangin. At kung kayo may pag-away, ilista niyo yung paghahamon niyo. Ilista niyo yung pagkakamali ni Edlaine, ilista mo at bago kayo mag-away, simulan niyo ng isang date at isang panalangin. At nakakasiguro ko, maghihiwalay kayo na may panalangin. At magiging maganda ang buhay niyo.
Sa akin naman, isang kagalakan ang makita yung pareho ko naging estudyante, nag-iisang dibdib, estudyante sa Sunday School, tsaka estudyante sa discipleship. So ang ano ko lang sa inyo, ang payo ko lang 3 letters lang para hindi nyo madaling makalimutan. Una, huwag nyo kalilimutan si Christ. Siya yung center foundation ng relationship. Pangalawa, communication. Ano man na mangyari, usap. Pangatlo, commitment. Kahit ano mangyari, huwag maghihiwalay. Dahil hanggang sa kabilang buhay, magkasama pa rin naman tayo sa Panginoon. Yun lang, God bless you sa inyo. Edlane, Jeff, unang-una, binabati ko kayo sa pagkakataon ito na kayo pinag-isa na ng Diyos. Sana lagi sa pagkasama nyo, lagi nasa gitna siya. Yun lamang, sana magtagumpay yung pagkasama nyo. For the newlyweds, I wish you all the best and congrats. Sa wakas, nangyari na rin yung pinakahihintay niyong araw na ito. Congratulations. Patuloy kayong magmahalan. Intindihin ang bawat isa. Kapag galit ang isa, huwag sabayan. Okay? At patuloy lang kayo maglingkod sa Panginoon. God bless. Nais magpasalamat ni Edlane at ni Jeff publicly to both of their parents. Una kala Mami at Daddy, papasalamat po ako sa pagsuporta po sa amin lagi. Daddy po, sa spiritual po, maraming salamat. I love you both po. And kay Mama po, Aida, Papa. Iyakin. Talaga maraming salamat po, Ma, sa pagtaguyod sa magkakapatid. Sa pagtulong po, sa amin ni Edlane, pagpayo po. Maraming salamat po. Una sa lahat, maraming salamat, Mami at Daddy, sa pagtulong niyo sa amin ni Jeff. Nung una talagang struggle kami, lalo nung time na nagbalikan kami. Pero I really thank God na nandiyan kayo, lalo dito sa wedding, na all the way support talaga kayo as nanay at tatay namin. Hindi lang sa nangyayari sa mundo, kundi pati na rin sa spiritual. Thank you so much po, Mommy and Daddy. Mama and Papa, maraming salamat po, na alam ko po hindi po ako perfect, na minsan sablay yung galawan, minsan nagugutom ko po si Jeff, charot. Pero maraming salamat po, kasi all the while po ng relationship namin, naging sobrang bait niyo po sa akin, lalo na po sa pamilya ko rin. Salamat po dahil sobrang nag-effort din po kayo dito sa preparation ng kasal and everything. Thank you so much po. Yung mga words, hindi ko talaga masabi, pero isa lang po. Maraming salamat po. This time, dadako na po tayo sa lighting of the unity candle, and then we'll be able to present and pronounce now the couple. Sabay niyong sindihan, Jeff at Edlane, kunin niyo yung tig-isang kandila at sindihan niyo ng sabay yung nasa gitna. Ayan. Ito po'y sagisag ng sabi ng banal na kasulatan, hindi na po dalawang nilalang sa mata ng Diyos, but you become one flesh. With the authority that was vested upon me by the Republic of the Philippines, and looking to heaven for divine sanction to represent Christ here on earth, I now pronounce you, Jeff and Edlane, man and wife. The Bible says, what God hath joined together, let no man put asunder. Ladies and gentlemen, it's my honor to present to you the newest couple on earth, Mr. and Mrs. Jeffrey Constantino. You may now kiss your bride, Jeff.
Tama na, tama na. I-welcome na po natin ang mga secondary sponsors, ang ating pong mga abay sa bagong kasal. Una po, ang mga kababaihan. Binibining Julie Rose Gauran, Binibining Olivia Kershi Kalimag, Binibining Charm Gladys Soriano, at Binibining Kine Laiba. Palakpakan po natin sila. Ang kanya imahe, ano ba ang iyong noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong hawakan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw mga dalagang Pilipino natin. at nang malaman ko ang pangalan mo. Pakit po natin sila. Malimutan ang kanya imahe, ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali. Ay matanda sana ako. Kailan man nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mong mahal, ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, ako pa kaya Ang iyong buhok ay pumuti na rin. Sabay tayo mangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung mabuti na ang Palakpakan po muli natin ang bagong kasal. Ang
to rise, undecided in all the trouble. Say goodbye, well you know I'd follow. Don't close your, don't close. Thank you so much din po sa pagpunta niyo po dito. Pinaka-importante po sa amin ni Jeff is yung presence niyo. At sobrang saya po namin na nakita po namin kayo na nandito at nagdidiwang ng special na araw sa amin ni Jeff. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mula po sa parents namin, sa ninong-ninang, sa secondary, primary sponsors po, sa mga friends ko sa FBC po, mga pastor po na pumunta dito mula pa Pampanga or kung saan-saan pa po lugar. Maraming salamat po. Pati po yung mga pinsan ko, mga patida po ni Jeff, Constantino, yung mga tito-tito galing pa pong Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka po yung lahat-lahat po ng pumunta dito sa kasal. Hindi ko po in-expect na yung mga tao na daw umiyak kasi hindi waterproof. Hindi, joke lang. Sobrang saya ko po na nandito po kayo together with us and kahit sang lupa-lupa po kayo at alam ko po hindi dito magtatapos, na alam ko po na even though magsisimula kami out of somewhere na we actually don't know what to do, but I know that all of you are here for us and we will not do it by ourselves only. And I thank the Lord, I thank God po na all of this po is just a blessing, na everything po, pinakita niya yung how He is there for us, na how He can works in mysterious ways po, na hindi namin alam, magpo-provide sa ganito, hindi namin alam, and itong kasal na po na to is nagpatibay ng faith namin kay God. And I really thank the Lord po na lahat-lahat ng to, siya po yung talagang pinaka nag-organize eh. Naghahanap kami ng ganito, siya ang nagano. Alam niyo po yun? I really thank God for that. Also po, yung mga photographers natin, caterers po natin, yung mga sila Ate Cathy and the team, yung MC po natin, si Edray na nagsistruggle mag-Tagalog pero nagtatry. And then, yung mga sounds po natin, sila Kuya, kahit wala po sa tono, niyo po, minix-mix niyo, salamat. And then, sa lahat-lahat po ng nandito, hindi ko po kayo maisa-isa. Pero tanda ko po yung mga mukha niyo at maraming salamat po. Nabati niya na po lahat eh. Nagpasalamat na po siya sa lahat. Bali po ako po, nagpapasalamat po talaga kay Lord sa lahat po ng blessings po talaga sa amin niya. Salamat po sa mga parents namin, sa suporta po, sa mga ninong at ninang, tsaka po sa mga bisita po natin. And yung sa sinare po ni Pastor na gospel po, sana po seryosohin niyo po yung message po na ni Pastor po.
about po kay Guard na siya po lang ang makakapag-save po sa atin. Maraming salamat po muli. God bless all you po. Thank you po. Thank you po. Tigit sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maidaos ang kasalang ito na may kapayapaan, pag-uunawaan, pagrespetuhan. Gusto ko ring mag-iwan ng payo sa aking mga anak. Sila ay hindi na isa kundi hindi na dalawa kundi isa. Pinagburod na kayo. Ang may papayo ko lang sa inyo, panatilihin niyo yung emotional needs, lalo at ikaw, naiyak ka pa, ma-emotional ka pa, kailangan mo love, respect, and trust. Una-una, kung hindi maibigay ng asawa mo, yung love na yon, hingin mo sa Panginoon, mag-relay ka sa Panginoon, bibigay sa iyo yun. Tapos yung power sa iyo lalaki, sa iyo, Jeff. Kailangan may power ka to overcome obstacles and temptation, mga temptation, lust for temptation, and temptation to quit as a Christian. Sa power to influence others righteously, and power to overcome unseen evil forces, and to endure difficult situation na maaaring dumating sa inyo sa inyong mga pagsubok sa buhay. Ang tao hindi perfect pero may kanya-kanyang weaknesses. Kailangan mag-unawaan lagi kayo para huwag kayong magtataniman ng sakit ng sama ng loob. Kumari kung galit kayo ngayon, kailangan ma-overcome nyo, kinabukasan huwag na kayo magtanim ng galit. Yun ang tayo sa inyo. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dumalo, nakiisa at nakisaya sa araw na ito. Sabi nga ng asawa ko, magmahalan kayong dalawa. Walang ibang pwedeng magbuklod sa inyong dalawa, kundi ang wagas na pagmamahal. Yun lang. Salamat. Basta ako may tiwala sa inyong dalawa. Mula sa pool na tinitingnan ko kayo, mula high school hanggang ngayon, nakikita ko yung pagsasama na maayos. Okay na sa akin yun. Tiwala ako sa inyong dalawa na kayang-kaya niyong lagpasan. Isipin mo, how many years? Nandyan pa rin kayo. Kaya tiwala ko na sa inyo. Kilala ko yung anak ko. God bless you. Sana more babies. Hello. Nagpapasalamat ako sa lahat dahil sa pamangking ko na si Jeffrey na bagong kasal. Sana magsama sila habang buhay. Yun lang po masasabi ko. Salamat. Maraming salamat sa dumalo. Maraming salamat sa nagtiyaga.
mga blessings po, mga biyaya po na sa mga trials din po, sa mga mababait pong tao na tumulong po sa amin para po dito sa kasal namin. Maraming salamat po, pati po sa mga sponsors po, pati po yung Prime Lens, sa lahat po, pati po yung pagkain ni Ate Vilma. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa pagtitiyaga po at paghihintay po sa pagkain. Maraming salamat po muli. God bless you all po. And sana po ingatan po tayo ni Lord hanggang sa makauwi tayo sa mga tahanan namin. Maraming salamat po muli. Thank you so much po, Tita Vilma, Prime Lens, yung sounds natin, sound system natin, Ninong, Ninang, sa mga secondary sponsors. And again and again, thank you so much po sa lahat ng nagpunta dito sa kasal namin. At mag-ingat po kayo sa pag-uwi and God bless us all po. Thank you so much.